Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, meron tayong kwento dito na nagpapatunay ng Islam buhay na buhay sa mga hadith na meron mga maraming leksyon na makukuha. Ito ang kwento na ito. Sana meron po tayong napulutang aral dito. Ito ay kwento kung saan meron silang hardin. Ang tatay nila na ay may malawak na taniman. At kapag araw ng anihan, siya po ay nagbibigay talaga sa mga mahihirap. Kasi nga alam po natin, merong karapatan ang mahihirap sa ani ng isang Muslim. Kung sa Islam pa, sa panahon natin, may tinatawag nating usyur. Kapag hindi ka naman naghirap, magbigay ka po ng 1/10 sa ani. Pero kung naghirap ka, magbigay ka pala ng kalahati sa 1/10. Kaya pakinggan nyo sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, sa katunayan, sinubukan namin sila katulad sa pagsubok sa may-ari ng hardin. Nang nanumpa sila, tiyak aanihin nila iyon sa kinaumagahan. Tingnan nyo. Sila, nanumpa talaga kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanumpa sila na kukunin nilang lahat kasi namatay ng kanilang ama. Mapagbigay yun. At inaabangan talaga ng mga mahirap. Para mawalang inggitan. Pero kanila, gagawin nila, aapakan nila ang mga may hirap. Tingnan nyo mga kapatid, kahit lupa mo yan, may karapatan pa rin dyan ang mga dukha na itinalaga yan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bibigyan mo po yan ng zakah. Ang ginawa nila, aangkinin nila lahat. Sabi na marami tayong magkapatid Kailangan atin to. Pinaghirapan natin to. Lupa rin natin. Yun na nakakatakot mga kapatid. Na, oo, lupa mo yan. Pero, ang mga ani, dapat magbigay ka. Huwag mong kalimutan. Kaya, tingnan nyo. Sabi na, wala kaming ititira. Nanumpa sila, wala silang ititira. Kaya pagka doon, merong dumating na umiikot, naglilibot doon mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapos, habang natutulog pa yan sila, natutulog sila, umikot na doon, ibig sabihin, sinunog ang kanilang taniman. Kaya, parang ginapas niya Siyempre, sa mga palay, di ba? Gagapasin tapos susunugin. Ganun nangyari sa kanila. Paggising nila, tumawag sila sa bawat isa. Tapos sabi niya, magsipuntahan na kayo sa inyong pananim kung nais ninyong anihin yun. Gising na kayo. Anihin na natin yun. Kasi ginawa nila yun, umaga. Wala pang gising ng mga tao. Kaya nagtungo sila doon. Nagbubulungan sila sa bawat isa na sabi nila, walang makakapasok roon na may hirap sa araw na iyon. Tingnan nyo. Walang makakapasok. Tapos tungo sila doon. Pag tungo nila, walang iniisip nila, walang kakayahan. Kaya natin to. Kaya nakita nila na wala na ang nilang puntahan, na walang tanim. Sabi niya, parang naligaw tayo Sabi na dito, katotohanan na tayo naliligaw pagkus tayo ay pinagkaitan. Yun ang nila. Kasi, siyempre, ikaw may-ari ng lupa. Siyempre, alam mo yan. Pagpunta nila, wala, naliligaw raw sila. Tapos sabi niya, pinagkaitan na yun na. Kaya sinabi ng paggitna sa kanila, sabi, hindi ko ba sinabi sa inyo, bakit hindi ninyo niluwalhati si Allah? Kanilang sinabi, kalwalhatian sa aming Panginoon, tunay kami ay dating mapang-api, kaya humarap sila sa bawat isa na nagsisisihan. Yun ang nangyari sa tao. Magsisisihan talaga. At kanilang sinabi, kasawian sa atin, tayo ay lumalabag
Sana pabalitan ng ating Panginoon ng mas mainam para sa atin kaysa rito. Tunay tungo sa ating Panginoon tayo ay humahangad. Ganito ang parusa ay sadyang parusa sa sa kabilang buhay at mas malaki kung nalalaman lamang ninyo. Kaya mga kapatid Islam, ito po ay parusa ng Allah dito sa mundo. Paano nasa kabilang buhay? Ha? Kaya talagang parusa ang makukuha nila sa kabilang buhay kung hindi sila nagbalik loob. Alhamdulillah, yung mga tao na ito, mga may-ari ng hardin, nagbalik loob din sa bandang huli. Pero nasunog na ang kanilang hardin, kanilang taniman. Kaya yun ang natin mga kapatid sa Islam. Ang tandaan natin na ang mga ganitong mga pangyayari, nangyayari din yan sa buhay natin. May sample, nagpatayo siya, milyones na building, tapos nasunog lang. Kanilang nagpuhunan sila ng marami, milyones, tapos nalugi lang dahil sa corona. Walang mga customer yun, nakakaano. Kaya ito, dapat nating unawain mga leksyon to ng Allah na dapat bigyan po natin ng karapatan ang ating mga kayamanan, ibigay natin sa mga mahihirap. Allahu Akbar. Tapos ito pa, isa sa pinakamagandang kwento sa hadith. Kanina Quran yun sa Suratul Qalam. Ito hadith na naman na binanggit ni Bukhari at Muslim na tungkol ito sa mga kalbo, sa may kitong at may kitong at bulag. Na inulat ni Abu Hurairah na kanyang narinig ang mensahero ng Salam na merong 3 tao sa angkan ni Israel na merong kitong, merong kalbo at bulag. Kaya merong lumitaw kay Allah na para sila susubukan na. Kaya si Allah subhanahu wa ta'ala susubukan sila. Kaya nagpadala siya ng kanyang isang anghel. Saka pinuntahan niya ang may kitong. Tingnan nyo, susubukan ang may kitong una. Tapos ang tinanong siya, ang may kitong, anong bagay na pinakamamahal mo? Sabi, ang magandang kulay at magandang balat dahil nagdidiri ang mga tao sa akin. Siyempre naman, basta may kitong nakakadiri talaga yan kasi ang balat niya may sugat, minsan may mga langaw, may dumadapong langaw, kaya nakakadiri, minsan bumabaho, mayroong mga nana, lumalabas, may mga kaya nakakadiri, kaya naghangad ang may kito. Sana bigyan ako ng magandang kulay at magandang balat. Kaya ang ginawa ng anghel, hinawakan siya. Kaya subhanallah, tingnan yung himala, tinatawag natin himala, natanggal kaagad. Kung iisipin po natin, biyaya talaga ito ng Allah. Kasi nga, subhanallah, natanggal sakit mo. Lalo na sa balat, may kitong gumaling ka kaagad. Himala yun. Hindi niya alam, pagsubok pala yun. Yun ang nakakatakot mga kapatid. Kaya sa time na yun, tinanong siya ulit ng anghel. Sabi niya, ano ang pinaka gusto mong kayamanan? Sabi niya, kamilyo. Kaya binigyan siya po ng buntis na kamilyo. At sinabi ng anghel, pagpalain ka. Kaya yun ang mga kapatid, dinuwaan pa siya ng anghel, pagpalain ka rito. Kaya dahil doon, umalis ang anghel, pinuntahan niya na naman ang kalbo sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nagsabi siya, anong pinakamamahal mo? Sabi niya, magandang buhok. Siyempre, kalbo eh. Sabi niya, magandang buhok para hindi na magdidiri ang mga tao sa akin. Sabi, kaya hinawakan siya ng anghel. Tapos, natanggal ang ibang buhok, tapos tumubo ang magandang buhok. Allahu Akbar. At kanyang sinabi, anong kayamanan ang pinakamamahal mo? Sinabi niya, sabi niya, baka. Kaya binigyan po siya ng baka na buntis.
Tapos sabi sa kanya, pagpalain ka. Tingnan nyo, gano'n din ginawa sa may kitong. Nagdua din siya. Tapos, pinuntahan niya ang bulag. Sabi sa kanya, gano'n din pagkasabi, anong pinakamamahal mo? Sabi niya na, ibalik ng alang aking paningin para makita ko ulit ang mga tao. Lawak. Pero ito, mga talaga, inaalala kahit gano'n, binano niya kay Allah. Kasi Allah pa rin ang magbibigay ng gano'n sa kanyang paningin. Kaya inawakan siya at bumalik kaagad ang kanyang paningin. At tinanong pa siya ng anghel. Kanyang sinabi, anong kayamanan na pinakamamahal mo? Sabi niya, kambing. Allahu Akbar. Ito, syempre mga kayamanan nila yung dati, kambing. At kaya binigyan siya ng kambing, tupa na buntis. Tapos dumami ang mga yun ang biyahe ng Allah, dumami. At nanganak. At naging isang lambak na kamilyo para sa kanya, para dun sa may kitong. At isang lambak na baka para sa kalbo. At isang lambak na tupa para sa bulag. Tingnan nyo, sobrang dami na ng kayamanan na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala pagsubok sa kanila. Tapos, yun na. Nakalimot na sila, pinuntahan sila ulit ng anghel na siya nagmukhang mahirap at nanglilimos sa kanila. Ang unang pinuntahan niyang kitong na gwapo, magandang lalaki na, matipuno na. Kaya ang anghel hindi niya nakilala kasi nagmukhang mahirap at ang anyo niya mahirap na mahirap. At nagsabi, naputol ang lubid ng aking paglalakbay. Ibig sabihin, sinabi niya, nawalan na siya ng gagastusin. Wala na siyang pera. Hindi na ako makaabot maliban kay Allah at pagkatapos sa iyo. Ito mga dapat ganun ka humingi. Hindi, walang tulong maliban na lang kay Allah at pagkatapos. So, huwag mo sabihin at sa iyo. Mali yun. Kasi shirk yun. Dapat sabihin mo at pagkatapos sa iyo. Kaya dito, sa hadith na ito, yun ang sinabi ng anghel sa tao na yun. Sabi niya, hingi ako sana na magbigay ka. Hingi ako sa yaong nagbigay sa iyo ng magandang kulay at magandang balat at kayamanan na kamilyo para makarating ako sa aking paglalakbay. Itong sinabi ng anghel sa kanya. Tingnan yung sinabi niya. Sabi niya, katotohanan, marami akong mga responsibilidad. Itong naalala ko kapag hiningan mo isang tao, yun ang kanilang mga palusot. Marami naman silang pera. Tingnan dito sa kwento na yung kitong na ito. Marami naman siya kamilyo, isang lambak. Ibig sabihin, dami kaya yung isang lambak. Tapos sabihin niya, marami kasi akong responsibilidad. Marami akong mga pamilya, marami akong mga anak. Hingi lang nang bibigay isang kamilyo, okay na yun. Pero, kaya sabi sa kanya ng anghel, parang kilala kita. Di ba ikaw yung may kitong? Na nagdidiri ang mga tao, kaya pinaalala siya. Tapos, isang mahirap na binigyan lamang ng Allah. Kanya sinabi itong masama sa lahat, nagtakwil na siya. Sabi niya, katiyakan, minana ko ito sa aking kanununuan ko pa. Tingnan nyo. Kanununuan niya pa, minana niya. Binigyan lang sa usig, sinabi, minana. Kanyang sinabi, sabi, kung ikaw ay nagsinungaling, ay gagawin ka ng Allah tulad ng dati. Yun ang doon, pinagduan na lang siya. Kasi inapi niya yun O isipin pang-api yun, kaya kinarma yun ng tao na yun, kaya bumalik siya sa kitong at naging mahirap ulit siya. Tapos ganon din, pinuntahan niya rin ng kalbo sa mukhang pulubi. Anyo na mahirap. At nagsabi ka tulad na kasasulat din sinabi niya, hingi ako, tapos gano'n na gano'n din ang sagot niya. Tao na yun, katulad may kitong. Kaya sinabihan na lang siya, kung ikaw ay nagsisinungaling, ay gagawin ka ng alatulad ng dati. Kaya yun, bumalik na lang, pinarusahan. Tapos pinuntahan niya ang bulag sa mukhang mahirap at manlalakbay. At nagsabi, naputol sa akin ang mga lubid ng paglalakbay. At hindi ako makakarating sa aking patutunguhan. Kaya hihingi ako sa yaong nagbalik sa iyo ng iyong paningin at nagbigay sa iyo ng tupa
Ha? Sinabi niya, dati ako ay isang bulag at minalik ng Allah ang aking paningin at isang mahirap na pinayaman niya ako. Tingnan niyo, Allahu Akbar. Yun ang dapat sabihin ng tao. Totoo lang. Kaya sabi niya, kunin mo anong nais mo. Sumpa man kay Allah, hindi kita pahihirapan sa anumang bagay sa ngayon at kinuha mo na kukunin mo para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanya sinabi, hawakan mo ang iyong kayamanan. Doon na lang ng anghel, sapagkat sinusubukan lamang kayo. Tunay na lugod si Allah sa iyo at nagalit sa dalawa mong kasamahan. Tingnan nyo, yun ang nakakatakot mga kapatid. Magalit lang si Allah subhanahu wa ta'ala. Sana meron kayong napulutang leksyon dito. Nang leksyon dito, lahat ng biyaya ng Allah pagsubok lamang. Huwag kang magmalaki. Balik mo, huwag ka na magsinungaling. Sabi mo, minana ko pa yun. Huwag. Sabi mo, alhamdulillah, ito galing kay Allah. Kung hindi lang to galing kay Allah, wala ako sa sitwasyon ko na ito. Hindi ko maabot ng ganitong kalagayan. Dapat ganun ang sasabihin ng isang manampalataya. Huwag ka na magsinungaling, huwag ka na magpalusot dahil hihingan nga, marami akong responsibilidad. Auzubillah. Kaya dito na lang po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.